Eto na! Eto na nga po guys, na kay PBBM pa rin po ang huling halakhak. So ngayon nga po guys, nagmamakaawa na itong si Pantaleon Alvarez at nagsorry sa ginawa niyang hindi kaaya-aya sa prayer rally doon sa Tagum. Yan na nga ba yung, yung sinasabi ko. And expected ko na to guys na mangyayari. Kasi alam niyo naman po ang ating presidente, masyadong forgivable. Masyado po siyang mabait. Diba? Alam kong magsusorry itong si Pantaleon Alvarez. Kasi tinitake advantage nila ang kabaitan ng ating presidente. So ngayon nga po guys, ito pa lang ata guys yung first time na ma-call out itong si Pantaleon Alvarez ng sobrang grabe. Kasi even senators, kinall out siya at dinumog din po siya guys ng mga kapwa niya representative. So ngayon medyo natakot ba si Tanda? Kasi 'di ba, hindi siya nakakuha ng suporta dito sa AFP, hindi rin po siya guys nakakuha ng suporta sa ating mga kamilitaran, 'di ba? Hindi po siya guys nakakuha ng suporta sa kanyang panawagan na sedisyon. So meaning po guys, parang ibinasura lang po ng PNP at ng military forces ang kanyang panawagan na mag-withdraw ng support sa ating presidente. Kasi nga, sabi nga po guys ng PNP at ng military forces natin na loyal po sila sa konstitusyon at kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, yun po ang kanilang gagampanan, yun po ang kanilang gagawin, yun po ang kanilang tungkulin. Whether kung sino man po ang maupong presidente, yan po yung sabi nila, kahit sino yung maupong presidente, loyal po sila sa konstitusyon. Susundin po nila kung sino ang nakalagay, anong batas nakasulat, ano yung meron doon sa ating konstitusyon. So ngayon nga po guys, 'di ba hindi nakakuha ng suporta itong si Pantaleon Alvarez. Biglaan siyang kumambyo. Kahapon 'yon, which is yung sabi niya, hindi, yung ginawa ko, lang to, parte lang to ng demokrasya. So, parte lang po yan guys ng kanyang freedom of expression, freedom of speech. So, hindi daw siya pwedeng kasuhan. Hindi naman po guys nagpatinag itong ating Department of Justice Secretary na si Boying Remulla, despite po sa kanyang alibay, sa kanyang palusot na parte daw po yun ng freedom of expression. So, pinag-utos pa din po guys ng ating DOJ na pag-aralan, imbestigahan kung inciting to sedition nga ba, pasok sa inciting to sedition itong kanyang ginawa. Kasi guys, pag sinabing sedition, nag-aaklas na. 'Di ba? Pero hindi pa naman armado. So, sedition yun. Pero ang inciting, nananawagan ka pa lang ng pag-aaklas. Ang rebellion naman, may pag-aaklas, tapos meron ng mga sandata. Meron ng mga gamit, pang-rebel nga. So, rebellion yun. Ang kasi, ang sa kaso kasi ni sorry. Ang sa kaso kasi guys ni Pantaleon Alvarez, pa lang siya, nananawagan pa lang siya ng pag-aaklas. So maybe pasok ito sa inciting to sedition. So ngayon nga po guys, pinag-aaralan na kasi pwede po siyang ma-expelled bilang isang isang kongresista kasi hindi sumusunod sa Code of Ethics. So pag-aaralan nga po. Now, syempre itong si Pantaleon Alvarez medyo kinabahan. Inom muna tubig si Mina. Kasi parang feeling ko uubo ako. Yun na nga. Itong si Pantaleon Alvarez kinabahan. Ito na. Naglabas na siya guys ng statement. Nagsusorry na po siya guys. Tilok mo Nagsorry. Alvarez tiklop sa banat kay PBBM. At ito yung pinaka-nakakatawang rason niya guys. Sabi niya, nadala lang daw po siya ng bugso ng damdamin. Jutang gini ng ina ka, 'di ba? Ang dami mo nang sinabi, 'di ba? Noon pa man tapos ngayon ka pa lang nadala ng bugso ng damdamin. Kung sinapak kita tapos sabihin ko nadala lang din ako ng bugso ng damdamin, ano kaya magiging reaction mo? 'Di ba? So ngayon, sabi dito,
Dahil sa matinding batikos, na pwersang humingi ng paumanhin, si dating Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang walang basihan at may pagkasedesyong panawagan na sa militar at pulisya na iatras ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos. So, ang sabi niya, pasensya na. Nadala rin ng bugso ng damdamin. Pahayag guys ni Alvarez. Pero I think this is not sincere. Talagang ginagamit lang talaga nila guys. Tinitake advantage nila yung kabaitan ng ating presidente. Alam ko yan. Tinitake advantage lang po nila si PBBM. Kasi alam nilang mabait itong si PBBM sa ating mga kapwa Pilipino dahil ayaw niya nga na nagkakabuklod-buklod tayo. Pero pansin nyo kahit mabait si Pangulong PBBM, yung kanyang mga foreign policy, tingnan nyo guys yung kilos, napakatapang no? Yes, mabait si Pangulong PBBM sa kapwa mga Pilipino, pero sa mga umaalipusta sa atin, hindi po siya nagpapatalo. Unlike dito sa mga Duterte, matapang lang sa mamamayang Pilipino, pero pagdating sa ibang bansa, nagpapakatuta. Diba? Pansin nyo? Hindi ako inubo. Kumain lang ako ng salad kagabi, inubo ako agad. Ewan ko. Comment lang kayo guys kung anong pwedeng maging Makati lang yung lalamunan ko. Ewan ko ba't nagkaganito yun? Anyway, binanatan na rin si Alvarez ng mga kasamahang kongresista. Kabilang na nga po guys ang Mindanaoans na si Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo, Lanao del Norte Representative Khalid Dimpuro, House Minority Leader Jose Manex M. Dilipi, at Lanao del Sur Zia Alontong Adyong. So, madami nga po guys ang nag-call out dito kay Pantaleon Alvarez. Kaya nga sa dami po nang nag-call out sa kanya, even mayors, congressman, senators, 'di ba? Madami na yung nag-call out sa kanya na masyado nang lagpas ka na sa limitation mo, hindi ka na marunong mag-set ng boundaries mo. So, ngayon nga po guys na kinall out siya. Ito na yung naging rason para humingi siya ng tawad. Imagine guys kung hindi pa siya kinall out, hindi pa siya magsusorry. Anyway, nais ni Romualdo na kasuhan ng Department of Justice ng sedisyon si Alvarez. At sinabi naman ni Dimapuro na hindi malayong maharap sa ethics complaint ang dating speaker. Kagaya nga po guys ang sinabi ko sa inyo noon, kahapon, kung ang lawyer nga may code of ethics, ang teacher may code of ethics, ang pulis at militar mayroong code of ethics, malamang yung kongresista, meron din po yung code of ethics. So, hindi po guys pasok sa code of ethics na, di ba, manghihikayat ka ng sedisyon, which is labag po yan. So, pwede po siyang makasuhan, leading na ma-expel siya. So that, medyo natakot si Tanda, ayun, bigla ang kambyo. Ano yung sabi niya? Sorry, PBBM, nagmakaawa na yung matanda. Naku po. Yan kasi gawa-gawa ng kasalanan tapos hindi rin naman pala kayang panindigan. Anyway, ibinasura rin ng pamunuan ng AFP at PNP ang panawagan ni Alvarez kasabay ng pag-iit sa kanyang suporta kay Pangulong Marcos. So, hindi po siya guys nakakuha ng suporta sa ating mga kapulisan at dito sa ating mga military forces. So, bali, binasura nga po guys yung kanyang panawagan so that itong si Pantaleon Alvarez, ang dami ng alebay. To the point na sinabi niya na parte lang po to guys ng freedom of speech, mga ganyan-ganyan. And yung pinaka-last statement niya na nagsorry na siya. Aminado na siyang mali siya. So anyway guys, yung sabi din ng ng kapulisan natin at ng mga kasundaluan na loyal sila sa ating konstitusyon. At kung ano yung nakasulat sa ating konstitusyon, yun po guys ang kanilang gagawin. And they are servant of the people, so gagawin po nila guys yung tama. So ina-uphold nila yung rule of law and due process, and pinapanatili po nila guys yung peace at development dito sa ating bansa. So pagpapatuloy din po ng ating mga kapulisan ang kanilang pagsunod sa mga responsibilidad at ang integrity, 'di ba, sa kanilang mga sinumpaang trabaho. Anyway, grabe talaga no guys, yung ubo ko, ang kati ng lalamunan ko.
Anyway. Uy, baka na ano na tayo ni Kibuloy. Char. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.